Ang hirap ng sitwasyon ng iba nating mga kababayan. Yung nakauwi ka na nga sa Pilipinas, pero diretso ka naman ng ospital. Napakasakit din sa pamilya ng isang OFW na nakauwi na nga sa Pilipinas si OFW pero pagkaraan ng isang linggo, doon naman siya binawian ng buhay. Dahil meron siyang sakit sa ibang bansa habang nagtatrabaho siya sa kanyang employer, pero kadalasan kasi hindi sila pinapagamot ng kanilang employer. Kung si employer nalaman niyang may malalang sakit, si OFW, minamadali niya itong pinauwi. Napakahirap din ang sitwasyon ng iba dahil may mga kababayan tayo lalo na sa mga kasambahay na hindi nila nakakuha ang kanilang sahod. Action fund ang inaasahan nila para makapagsimula ulit, pero hindi nila ito nakukuha agad. Naghihintay pa sila ng ilang buwan or umaabot ito ng isang taon. Marami din tayong natatanggap ng mga reklamo tungkol sa mga baguhan. Ilang araw pa lang sila sa kanilang mga employer pero gusto nilang mag-refuse to work dahil nahihirapan daw po sila sa trabaho. Bukod doon, may mga iniinda daw silang mga sakit. May mga nagsasabi na hindi sila nag-fit to work, ginawan lang ng waiver ng kanilang agency, at may nagsasabi din na fit to work sila pero bakit ilang araw pa lang mula nung nagsimula silang magtrabaho sa kanilang employer ay nagkaroon na sila ng sakit. Bakit nga ba nagkakaroon agad ng sakit ang isang kasambahay? Una, ang pagkain niyo po dyan ay hindi po 3 beses. Pangalawa, minsan ang pagkain ninyo itlog lang, indomie o kaya kubos. So kung ano po ang kinakain ninyo nung nasa Pilipinas kayo, eh hindi nyo po yan nakakain pag nasa employer na kayo. Pero hindi naman lahat ng employer ay madamot. Kaya napakasakit sa part natin bilang isang OFW na yung sahod natin is lahat pinapadala natin sa ating pamilya na halos wala nang matira para sa atin. Kahit man lang sana magtira tayo ng pambili ng masarap na pagkain. Pero minsan kasi ang sweldo ng iba nating mga kasambahay ay si employer mismo ang nagpapadala sa pamilya. Hindi nahawakan ni OFW. Pero sa ganitong paraan po ng inyong employer ay mali po yan. Dapat ang inyong sahod binibigay po sa inyo. Kayo ang magde-decide kung magkano ang ipapadala sa inyong pamilya. Kailangan ninyong magtira sa inyong sarili para meron kayong gagastusin pag umuwi kayo ng Pilipinas. Kasi may mga kababayan po tayo na kahit natapos na po ang kanilang kontrata, wala silang pamasahe pauwi sa kanilang probinsya. Pag ganyan na natapos po ang inyong kontrata at wala kayong pamasahe pauwi sa inyong probinsya, hindi po kayo makakahingi ng tulong sa OWA Helpdesk sa airport. Kaya sana mga kababayan, mga mahal kong kasambahay, huwag nyo pong ipadala lahat yung pera ninyo sa inyong pamilya. Magtira po kayo ng pamasahe ninyo pauwi sa inyong probinsya o kaya magtira kayo para sa inyong sarili para kung kailangan ninyo, meron kayong magagastos. Dahil alam naman natin, pag once na yung sahod natin na ipadala na natin sa ating mga pamilya, aasahan mo wala na yan matitira. Kaya sana mga mahal kong kababayan, kung mahal mo ang pamilya mo, mahalin mo din ang sarili mo. Kung mahal mo ang trabaho mo, pinakaimportante, alagaan mo ang sarili mo. Dahil pag nagkasakit ka, bumigay ang katawan mo, paano ka pa makapagtrabaho? Pag hindi ka na nakapagtrabaho at bumigay na ang katawan mo, ano ang ipapadala mo sa iyong pamilya? Lalo na po sa mga baguhan ngayon, mga first-timer. Gustong umuwi ng Pilipinas dahil na homesick. Ang homesick po ay parte na yan ng pagiging isang OFW. Nasa iyo na lang po yan kung paano mo aliwin yung sarili mo para matanggal yung homesick mo. Pero mawawala yung homesick mo after siguro inabot ka ng 3 to 6 months. Pag inabot ka na ng ilang taon, sumasagi na lang sa isip mo yung mga magandang alaala mo na ginagawa mo sa Pilipinas. Pero pag kaya mo nang i-handle yung pagka-homesick mo, hindi ka na talaga malulungkot. Kaya sa mga first-timer, advice ko sa inyo, makipagkaibigan kayo kasi ngayon, uso na ang social media. Pero tapusin nyo muna ang inyong trabaho bago kayo mag-cellphone para hindi kayo pagalitan ng inyong employer. Iwasan nyo din mag-post sa social media, mag-TikTok, lalo na pag nasa bahay kayo ng inyong employer at ugali ng inyong employer ay medyo mahigpit. So, may mga kababayan na po tayo, dati-dati pa, na pinakulong ng kanyang employer dahil lamang sa pag-picture sa bahay niya, na-picturean yung washing machine. So, hindi po lahat ng employer ay magkakatulad ng ugali kahit iisa po ang nationality nila.
Konting ingat lamang po mga kababayan. Wala pong trabahong madali. Lahat po pinaghihirapan para magkaroon tayo ng kita, para magkaroon tayo ng sweldo pagkatapos ng isang buwan.